Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to this episode. So, lang yung episode na to. Meron lang kaming lakad ngayon. Magsisimba kami actually and gusto ko lang i-film ang aking get ready with me. So, the first step, and this is the most important step for me, ay ang paglalagay ng toner. This is the this is the most important step sa aking skincare routine. It's like nothing, pero ito yung may pinakamagandang nagagawa sa skin ko bago ko gawin yung ibang steps. Parang yung paglalagay ng toner is yung pagpe-prep ng skin ko bago niya tanggapin yung iba pang skincare na ginagamit ko sa kanya. Kasi parang hindi okay na, for example, serum. Gumagamit ako ng serum. Serum yung unang skincare na ilalagay ko sa dry and dull skin ko. Parang hindi siya tama. For me, medyo matapang ang serum. Assuming na na-absorb na ng skin ko yung toner, now it's time for the serum. I'm using the same serum na ginagamit ko for the past few months. I don't put serum this way, like hindi na-drop directly sa face. I put serum on my fingers. Then yarn! For those who are not users of serums, I'm telling you guys, this one is really good on skin. Like, it's prepping your skin para sa mas magandang outcome ng makeup. Wala naman akong pupuntang event na kailangan kong mag-makeup ng pakak. Pero, I usually use serums every day. Part talaga ito ng aking skincare routine. You should not forget your neck because it's part of your... Hindi naman maganda kung ang ganda ng skin mo sa mukha tapos yung leeg mo nanggigitata, di ba? Charot. When the serum is absorbed, that's the time na pwede ka nang maglagay ng moisturizer. So, let's use our favorite one. If you guys found the skincare that suits your needs. Kasi sobrang saya kapag gustong-gusto at love na love ng skin nyo yung mga skincare products na nilalagay nyo sa kanya, diba? So, syempre, yung mga natitirang skincare sa kamay nyo, it's better to put it on your hands para naman ma-experience na kamay nyo yung mga skincare na nilalagay nyo sa face nyo. Looks like na-absorb na ng skin ko yung huling skincare na nilagay ko, which is the moisturizer. Now, magdi-deodorant lang ako saglit, and this is the one that I've been using. Sunday mask yung aatin na namin now, pero hindi pwedeng hindi ka pa rin talaga magsa-sunscreen. Kahit gabi pa yan, kailangan nyo talagang mag-sunscreen mga marites. And I put this much lang, kasi minsan nag-iiba yung outcome ng makeup ko kapag medyo madami akong nilalagay na sunscreen. Aside sa toner, ito din yung isa sa pinakamahalagang part ng skincare ko. Dito yung protection ng balat natin from the sun dahil kahit gabi, nandiyan ng araw, di ba? So, okay na yung skin prep ko with the skincare. Magdadamit lang muna ako guys and then I'll be back para sa ating makeup routine. Pagbihis na ako, now it's time to put some makeup. I am using 2 shades of my foundation kasi it doesn't feel like it matches my skin color. Skin color? Dapat skin tone yan, te. Unfortunately, napadami yung lagay ko. Samantalang hahaluan ko siya ng konting darker shade. Oh no, hindi ko nadala yung pang-mix ko ng foundation. Kaya ito na-learn. That's how much I put foundation. Ganyan lang kakonti. Kasi pag nakapal, foundation din yung dating, di ba? Sobra ang dami, eh. Kasi minsan nagkaklag siya sa mga butas ng mukha. Tapos, ito na din yung pang-brush ko dyan. Same brush. So, dumidilim yung liwanag sa phone ko. Kailangan ko siyang i-collect. That's how much I put on foundation. Parang wala lang. Parang wala kang nilagay na foundation. Isn't that good kapag lalabas ka lang for like going to church or to the mall? Hindi mo naman kailangan na sobrang kapal ng makeup mo, diba? Remember, less is beautiful as always. Tapos, yung same foundation shade na lighter, yun yung ginagamit kong concealer. So, hinahalo ko siya sa concealer na ginagamit ko, which is this one. Kasi medyo light siya sa akin. And nagbago na yung preference ko when it comes to concealer. Now, I prefer the concealer na matches my skin color lang, ganon. Ayan na siya guys, pinag-mix ko yung dalawa and then haluin ko siyang ganyan. Apply it like this. So,
Hindi din ako too much maglagay ng concealer. Sa skin type ko kasi, kapag makapal yung mga foundation or yung concealer na nilalagay ko, halatang makapal siya. O may pagkikris na nagagana, parang ganun. Nagiging mas obvious na nag-makeup ako. Wherein my preference is not to make it obvious na meron akong makeup. And then, ginagamitan ko siya ng sponge. Yung sponge na gamit ko is damp with my favorite makeup setting spray. So, this is how I put my concealer. Ganun lang kanipis. You know, less is really beautiful on skin. Paabutin na natin yan dito sa lids ng mata ko hanggang sa kilay, on this side. Lagyan ko na din yung mga patsi-patsi ko dito sa gilid ng ilong ko. After my foundation and my concealer, normally naglalagay na ako ng powder, which is this one. But for now, gusto ko kasing gumamit ng liquid blush. Ito guys, yung ginagamit kong blush. And sobrang mura lang nito. Alam ko hindi siya local brand, pero sobrang mura nito guys. Like, hindi mo na siya kailangang ilagay first sa iyong kamay kasi hindi siya ganon ka-loud on skin. Like, ganyan lang siya kanipis, which is good sa aking preference. But, if you want to use it at hindi ka nagagamit ng blush na powder, pwede din. Kakapalan mo lang yung lagay mo sa liquid blush na to. Pero, totoo nga yung sinasabi ng mga influencers, like yung talagang mga nagre-review ng mga ganitong klase ng makeup, naglalast talaga siya until night. I used this once or twice, and legit guys, na kahit ano pa yan, alam mo kahit local, international, or gawa man kung saan guys, yung isang makeup na ginamit mo, there are really times na halos equal lang din talaga yung quality nila. Well, I am saying that because na-experience ko siya sa liquid blush method. Now it's time for the powder. I am using this one. Medyo matagal na siya sa akin. Oh no! Ito na naman ako. Sakit ko talaga to. Naku, nakalimutan ko yung dapat pala, magka-contour muna ako bago yung face. Contour muna pala dapat. Regardless kung ano yung mauna, either your contour or your liquid blush, pwede naman. Walang problem doon. Pero for me, mas okay na mauuna talaga yung contour bago ka mag-powder. This is my favorite contour. Very, very light on skin. Like, hindi mo ma-overdo. Kasi ang contour naman kakapalan mo lang yan kapag may event ka na talagang haharap ka sa camera. And sa gabi, like yung kailangan mo talaga ng matibay na makeup, diba? This is perfect for everyday use. Very subtle lang siya sa skin. So, same contour na din yung ginagamit ko sa ilong ko, and I'm using this brush from Eco Tools. Hindi naman kailangan yung sobrang hanggang contour sa face. Kasi pagsisimba lang naman kami. And that is enough, I think. Now it's time para na talaga sa powder. Totok na talaga to. Oh no, may mga bata sa labas. Ang ingay nila. Hapon na kasi guys. At tightline lang ako guys. This one is also a good one. Nabili ko lang din online. Sana may difference, diba? Okay, now it's time for my kilay. Gagawin ko lang yung kilay ko and then I'll be back. Wait, and bago pala ako magkilay, maglalagay lang ako ng konting lip dip. As prep for my lipstick later. So, okay na yung kilay ko somehow, pero hindi talaga magiging maganda yung kilay mo pag hindi mo siya ginamitan ng pang-bushy. Though hindi naman talaga nabubushy up yung kilay ko, pero ang ganda kasi guys ng outcome kapag ginagamit ko siya ng ganito. Very stubborn kasi yung strands ng kilay ko. And tinitrim kasi siya, yun yung pinaka-grooming niya. Pero hindi kasi talaga siya yung mapabrush mo ng pataas. Pero ang ganda kasi niya sa pictures and videos. See? So, bago ako mag-blush on, curl up muna natin yung pilik mata. Ang hapdi ng mata ko. Kasi guys, first time kong niliguan yung hair ko, nag-treatment kami kagabi. So, ito yung pinaka-first na ligo. Nililiguan ko na talaga siya the next day kasi hindi ko kaya yung gamot. Hindi ko kaya sobrang tagal sa gamot. Sa iba kasi di pa 3 days bago nila liguan, pero ako hindi. Nililigo ko kanina, amoy gamot talaga sa CR. Like, meron din siyang amoy na parang dinurog na gamot, ganun. May ganun siyang amoy.
Now, let's curl up my lashes using this one, my current favorite mascara base. No mascara, just a base. Look at that difference. So, I'm done with my lashes. Mamaya na natin siya ulit i-curl up after a while kapag natuyo na siya. Now is the time to put on my powder blush. So, ito yung ginagamit kong blush on na powder. Nabili ko lang din siya online. Hindi siya local brand, but this one will give you a very nice, simple, and not loud blush. Ayan yung kulay niya. Parang kahawig ng Virgin, ng isang local brand na very trending ngayon. Parang nawala na ng ilaw ang aking lubat na yata yung lip-on light ko. Nawalan pa ako ng ilaw. Anyway, matatapos naman na ako. So, medyo madilim nga lang. Na yung powder blush natin. Like, it's nothing. This is very good para sa mga nag-o-office. Kasi hindi siya loud, lalo na dun sa may mga corporate grooming policy. Got this one. Hindi mo ayan, namatay na nga yung clip-on light ko. Like I said, hindi mo ma-overdo yung iyong cheeks dahil very subtle lang yung powder blush na to. Look at that. Okay, to the rescue ang aking ring light. Buti lang may ring light pa ako dito sa bahay namin sa South. Katulad nung sinabi ko kanina, very, very nice yung blush on na to. Like, hindi mo ma-overdo yung makeup. Parang nagbago yung isip ko. Gusto ko na gumamit ng medyo loud na lipstick. And hindi yung favorite ko na if I want to. So, gamitin natin ang aking lipstick. Which is ang Laneige Unstoppable. Ganda nito, guys. Like, ang ganda talaga niya. This is the shade. Para dyang orangey sa video, but it's not. It's actually red. Alam nyo, hindi ko na tinry dito ilagay yung shade niya kasi bukod sa sayang yung lipstick, it's really different. I realize, iba pa rin talaga yung magiging outcome ng kulay ng lipstick kapag direkta mo siyang nilagay sa labi mo. Kasi when you put it here, iba naman yung kulay ng balat mo dito kumpara sa kulay ng labi mo. That's it. So, hindi ko siya kinapalan para hindi naman tayo masyadong loud. Okay, so medyo malapit na akong matapos sa ating GRWL. So, the last one is the highlight. I want to put some highlight din. Siyempre, mukhang hindi ko nadala yung brush ng highlight. This one is my highlighter. Gamitin ko na lang yung ginamit ko sa contour. Hindi yung sa ilong, kamay na lang. Hindi din masyadong malala kasi magsisimba ka lang dahil. That's it. This is my makeup for tonight. So, 5 p.m. mas na kami makaka-attend. Actually, 3 p.m. mas talaga yung target namin. Pero, hindi na yung isa sa katuparan dahil ang tagal bago ako nakaligo. Nanood pa kasi kami ng palabas ni Mark Wahlberg. The Union, yes. Yun yung pinanood namin movie ni Mark Wahlberg. Ang ganda din ng pelikula niya na The Family Plan. Yun yung pinanood namin kagabi. Ang cute ng palabas. Ang cute ng story. And now is the perfect time para i-curl ang ating mascara. Ang ating lashes na nalagyan natin ng mascara base. Tingnan mo yan, Day. Diba? Mascara base lang yan. Kaya humaling talaga ako dito sa mascara base na to. A very simple makeup for our simple lakad for tonight. I love my hair. Ang ganda ng pagkaka-treatment sa hair ko this time. Ang haba na din niya. Kailangan ko na magpagupit.